Nagbabala naman po ngayon ang Eco Waste Coalition sa publiko na mag-iingat sa mga produktong may nakalalasong kemikal. Alamin natin kung ano ito sa report ng aming kasamang si Haji Kaamin. Babala sa mga babaeng mahilig magpaganda, lalo na ngayong papalapit na ang araw ng mga puso. Baka ang lipstick na iyong ginagamit, nakalalasong kemikal na pala ang bitbit. Nananawagan ngayon ng Eco Waste Coalition sa mga kababaihan na tiyaking ligtas ang lipstick na ginagamit sa pagpapaganda. Nadiskubre kasi nila na ilan sa mga ito'y may nakalalasong kemikal, partikular na ang arsenic, mercury at lead. Tinawag nila ang kampanya na Poison Kiss. Ang sinasabi ng Eco Waste Coalition, dahil ito ay merong lead at ito ay lagit-lagi ay tinitikim, nakakain ng ating mga kababaihan. So kung lead siya, ito ay may epekto dun sa developmental, sa normal development ng ating utak. At lalo na kung buntis ang gumagamit, itong lead na ito ay pwedeng pumunta dun sa placenta, papunta dun sa bata. 27 sa 70 lipstick na ito na binili pa mismo ng Eco Waste Coalition sa Quiapo, Baclaran at Divisoria sa Maynila ay napatunayang mapanganib sa kalusugan sa tulong ng X-ray fluorescence. Ang XRF ay may kakayahang makita at masukat sa isang bagay ang mga toxic metals na gaya ng arsenic, mercury at lead. 7 pesos hanggang 80 pesos ang halaga ng mga nabiling lipstick. Dahil sa mga mapanganib na cosmetic products na ito, pinayuhan ng Eco Waste Coalition ng publiko na mag-ingat sa pagpili ng bibilhing brand o produkto. Ang lagi sinasabi natin sa mga consumers, iigit nila yung kanilang right to information. Magtanong sila. Tignan nila yung lipstick kung merong etiketa, kung merong maayos na ingredient, yung maayos na labeling na nasasabi natin na akma doon sa batas. At isa pa, ay pwede rin nilang i-check yung FDA website para tignan kung ito bang mga lipstick na to, ito mga cosmetics na to ay notified sa FDA. Dahil, ang lagi natin sinasabi, kung ito ay notified, ito ay malamang dumaan doon sa good manufacturing practice. So, nakasisigurado tayo doon. At sa mga kababaihan natin na mahilig gumamit, limitahan natin. Wag naman madalas para konti lang din yung nakukuha at hanggat maaari tignan mabuti kung ito ba ay meron toxic chemicals. Sasabi natin na mas mapula, mas posible yung lead content na ginagamit na colorant. Ipinagbigay alam na ng grupo sa Food and Drug Administration ng FDA ang kanilang nadiskubre at ngayon gumagawa na ng hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga nasabing produkto. Ngayong buwan ng pag-ibig, hindi naman masama ang magpaganda lalo na para sa mga taong minamahal. Ngunit dahil sa pagsulpot ng mga produktong mapanganib, mas mabuti na marahil ang gandang natural. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo.